Bench warrant? Warrant of arrest? Pero tinext lang? Talaga ba? Legit ba ito? Kung ikaw ay isa sa mga pinadalhan ng mga collection agency or OLA na mga abusado ng bench warrant or warrant of arrest di umano sa text message, ay, tignan mong mabuti yan. Huwag kang matakot kasi baka mamaya seryosohin mo yan at magjijak-jak ka. Hindi dapat kinatatakutan yung mga ganyang text message kasi alam mo ba, taktika lang yan ng mga abusadong OLA o yung mga collection agency na kasabwat nila. Ito ang mga dapat mong gawin. Kung mapapansin nyo, yan yung text message na na-receive ko kamakailan lamang na talaga naman hindi nagpakilala kung sino ang sender or kung kanino galing yung text message nila, kung anong OLA or collection agents galing ang text message na yan. Sa una, talagang magugulat ka at medyo magkakaroon ka ng takot ng konti. Pero kapag binasa mo, hinimay-himay mo at binasa mo yung text message na yan, ang daming mga red flags. Number 1, ayon sa website or court directory ng Supreme Court, walang RTC Branch 346 ang Manila. Yes, wala tayong natagpuan na Branch 346 sa court directory ng Supreme Court. Kaya talaga naman, etong text message na to ay kaduda-duda talaga. Pangalawa, yung ginamit na presiding judge di umano na si Cristobal ay hindi listed sa Supreme Court. Hindi matagpuan at hindi ma-verify kung sino si Maria Cristobal na presiding judge di umano. At pangatlo, ang case number na ginamit dito ay nagsisimula sa letter Q, which is identified as Quezon City. Ang sinasabi dito sa text message na to, yung Regional Trial Court ay located daw siya sa Manila, which is suspicious kasi ang letter Q ay identified as Quezon City. Susunod, sinasabi dito na criminal case daw ang pagjutang-jutang, which is false kasi ang pagkakaroon ng jutang ay hindi po siya criminal case unless na lang meron kang inisyong cheque at tumalbog at doon magfo-fall as fraud. And that's criminal case. Pero ito, wala naman tayong intent na takasan or baliwalain ang jutang natin. Kaya paano magfo-fall ito ng criminal case? Susunod, ang number na ginamit dito ay isang personal mobile number na talagang nakakapagtaka bakit phone number ang gagamitin dito para kontakin daw natin at i-verify daw ang case na final. Which is, I bet, yung phone number na ginamit dito ay phone number din ng collection agent. Once na tinawagan mo yung number na yan, boom, mabibitag ka. Kasi ang kausap mo na dyan ay yung collection agent na nanghaharas. Susunod, yung formatting ng dokumente, napaka-unprofessional. Walang ganyan na warrant of arrest na iti-text lang without any seal or any logo ng government agency o judiciary na nagpadala ng warrant of arrest. Oh, kayo, wag na wag kayong basta maniniwala dyan. Kapag nakatanggap kayo ng ganitong text messages, tawanan nyo na lang. Kasi nakakatawa naman talaga. Till our next loan education series. This is your Mimo.